Ay, nako. Okay, so iwanan na natin yan si Congressman Libiste. Pero meron pa tayong second round sa kanya, mga kababayan. Ito muna, pag-usapan natin itong si Baste Duterte. Wow! Grabe pala to mga kababayan ha. Dito sa usapin na ito ay malalantad ang tunay na ugali nitong si Baste Duterte. Bakit GP? Akalain nyo mga kababayan, meron na naman pasabog itong si Mami Pebbles. Uy, nakikimami Pebbles ka na. Di syempre, labangan natin yung mga pasabog ni Mami Pebbles, ni Pebbles Talakera, ni Vincent Cunanan. Mga kababayan, minura at sinabihan daw itong si Digong, nitong si Baste, mga kababayan, na walang silbing matanda. Bakit? Ano ba yung nangyari? Ito, ganito mga kababayan. Ayon dito kay Pebbles Talakera, nung tumatakbo daw po, nasan yung kopya ko? parang wala yung kopya mo, GPO nga eh. Parang wala eh. Wait. Kunin natin yung kopya ko. Wala yung kopya ko dito. Andito pala. Ayun, sabi dito, mga kababayan, ni Pebbles. Ayan. Sa mga DDS na mahal si Digong, may kukwento ako sa inyo. Legit to. Kaya may ilang nadismaya nung panahon na yon na nakasaksi sa eksena at umalis sa pagiging DDS. Pero yung love nila kay Digong, hindi nawala. Ayon pa dito, ayaw ni Digong tumakbong mayor ng Davao. Gusto na niya magpahinga. Ang gusto niya lang, suportahan ang anak niyang Vice President na si Sara. Yung suportang sinasabi ko is yung pagpapatalsik kay BBM, sabi ni Pebbles. Nograles at Baste maglalaban. Si Carlo yan, di ba? Alam nila Pulong at Baste na may hulog si Baste kay Nograles. So, pinakiusapan ni Pulong ang ama niya na tumakbong mayor. Ang sagot ni Digong, kaya niya na yan. Bakit siya matatakot na matatalo siya? My God. Oh. Hate truck. Sagot daw ni Baste, mga kababayan, ganire. Ayan, kayo na lang magbasa, tingnan nyo. Ayan, yung, ayan, ang sagot ni Baste. Sabi raw niya, PI kang matanda ka. Tumakbo ka para sigurado tayo na Duterte pa rin ang dapat na makaupong mayor. Kapag nanalo ka, saka tayo gumawa ng dahilan na makaupo si Baste na mayor. Oh. Sabi daw ni Digong, gusto ko na magpahinga, kaya nyo na yan. Pero napakawalang hiya, guys, ha? Biruin mo, yung tatay mo, ha? Ginamit mo na nga, minura mo pa. Oh. Minura mo? Matanda na yon, para lang ba secure yung kandidatura at yung mayor doon ay hindi mapalitan ng Nograles. Sinakripisyo mo yung tatay mo, tapos minura mo pa. Oh. Eh well, ako naniniwala ako dito. Ang mga taong alam natin, pag hindi napalaki ng tama, yung kung tatay palamura, di palamura din ang anak. 'Di ba? Kung ang tatay, mga kababayan, gumagamit. Oh, mami naman gumagamit ng fentanyl, gumagamit ng marijuana, 'di ba? Oh, syempre, gayang-gaya 'yan. Idol nga nila 'Di ba? Idol nga nila Mami naman sila Ellen Adarna Meron pa nga silang video nun Di ba? Oh, palamura yung tatay, di palamura rin yun. Pinalaki silang walang pagmamahal sa kapwa, walang pagmamahal sa magulang. Oh, bakit paano mo nasabing walang pagmamahal sa magulang? Oh, 'di ba sabi ni Elizabeth mga kababayan, yung nanay ni Sara, 'di ba, ni Zimmerman, nambubugbog daw 'yon si Digong. Oh, hindi siya rumirespeto sa babae. Kaya yung mga anak, ganun din. Wala rin pagrespeto sa tatay. Actually, sa totoo lang yung 'di ba sabi nung yung anak ni Pulong,
si Elizabeth Zimmerman, ay binabanggit nila na maayos yung kalagayan ni Digong Duterte doon sa dahig. Sabi pa nga nila, sinasabihan kami na tumigil na, tanggap ko na nandito ako ngayon, na ito na yung consequences lahat ng mga pinaggagawa ko, tumigil na sila, di ba? Sabing ganon. So parang ang dating mga kababayan, si Digong gusto nang manahimik. Pero itong mga anak, ginagamit lang si Digong para sa exposure, ginagamit lang si Digong para maawa yung mga Pilipino, di ba? Ginagamit lang si Digong para sa politika. Tama? Kahit sila Robin Padilla Digong din naman ang ginagamit nung namumulitika nung sila ay tatakbo. Bakit kanyo mga kababayan? Nung nakaraang eleksyon, anong sabi ni Robin? Wala na kaming pang-PR. Nakakulong doon si Duterte. 'Di ba? Oh. Ibig sabihin, ginagamit lang nila si Digong na panghatak sa tao. Ganun din yung gawa ng mga anak. Palagay ko kung nanahimik na lang si Digonyo sa Davao noon, baka hindi na siya napunta sa ICC. Ang problema kasi, sila, hindi yan, masasabi ko na, sir, hindi yan mananahimik, Sir Leo. Bakit, kanyo? Paano mananahimik? Nung nasimulan yung pagkakahuli dun sa almost 1 ton na shabu, dyan sa Tondo, doon na nagsimula ang kalbaryo nila. So, hindi sila pwedeng manahimik kasi lahat nabuksan na Di ba nagkaroon ng Quadcom? Lahat ng mga lihim nila lumabas na. So, sila aligagana noon. Kaya gusto nilang patalsiking kaagad si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sasabog lahat ng mga lihim nila. Di ba isa-isang naglabasan? Kaya ngayong Davao, they wanted to secure na Duterte ang nakaupo kasi maraming lalabas dyan. Alam natin na pag napalitan ang Duterte sa Davao, maraming mga tago, maraming mga lihim ang sasabog, mga kababayan, at hindi na makakagalaw ng maayos ang mga Duterte kapag sila ang napalitan dyan. Diba? Shoutout po sa Rodolfo sa Lemery, Batangas. Ano yun? Parang sunog. Gusto kasi nilang patalsikin si PBBM kaya hindi sila tumigil. Kasi nga kaya gusto nilang patalsikin si PBBM dahil lahat ng gusto nila ay hindi sinunod ni PBBM. Yung policy, 'di ba? Yung sa China, hindi yan pinakinggan ni PBBM. Kasi ang gusto nilang mangyari, hawakan nila si PBBM sa liig. Lahat ng inumpisahan nila, gusto nila ituloy ni PBBM. Mga kababayan, illegal? Itutuloy ni PBBM? Sabi ni Jamer Nova, walang galang sa ama. Ganyan talaga mga ugali nila. Mana-mana sa ama, nakamurasan. Ganon din kasi ang ama palamura. Pag palamura talaga ang magulang, nagagaya at nagagaya yan. Diba? Walang paggalang. Sa totoo lang. Pati yung yung paggamit kay Digong, yun? Pagkawala ng respeto rin yun sa magulang mo. Yung gagamitin mo para lang sa sarili mong interes. Mama Iris Torre. Sigurado maraming lalabas na baho ang mga Duterte diyan. Kaya sinisecure nila yung Davao. Di ba? Ito, ayun, nakulong si Digong. Sila gumawa ng paraan para makaupo si Baste. Alam kasi nila na mangyayari yun. Tama to. Dati ko na yung kinontent Dati ko nang kinontent yan na sinabi ko may hulog talaga si Baste kay Nograles. So para masiguro yung pwesto at hindi sila matanggal,
si Digong pa rin ang pinaupo. 'Di ba? At nagulat nga tayo landslide. 'Di ba? Ang mga nabalitaan natin galing sa mga Davao, galing sa Davao na mga balita, nanggaling dun sa mga followers natin. GP, meron dito mga ganito. May nagbigayan 10,000. Oh, kada tao. Pinakamaliit 5. 'Di ba? Paano mo naman nasabi yun, Junri Maputol, na bayad ako? May ebidensya ka ba? Wala kang ebidensya, haka-haka lang yan. 'Di ba? Mahirap yan, para kang tumitira ng katolbos. Ha? At saka mali na durugista lang ang takot sa mga Duterte. Mali yun. Hindi naman ako natakot sa mga Duterte. Natakot ako yung mataniman ako ng mga ebidensya at mapatay ako ng hindi ko naman ginagawa. 'Di ba? Di mananahimik kasi ang plano nila, Xerox ang ginawa kaya erap. Oh. Tama rin kayo. Sir GP, may lahi talaga sila, may lahi talaga China sila pamilya Duterte. Makamura. Pag iba na ang humawak sa Davao, makikita o malalaman nila ang anomalya sa Davao. Hindi. Mali, Ems. Alam na ng mga ibang kumakalaban sa mga Duterte yan. Kaya lang hindi sila makabuelo. So, they need to capitalize muna sana yung pwesto as mayor. 'Di ba? Para, mga kababayan, makakilos sila ng maayos. Kaya lang natatalo sila pagdating sa botohan Oh. Alam na nila yan. Kaya nga gusto nilang labanan ang mga Duterte kasi dati magkaalyado naman sila. 'Di ba? Magkaalyado naman sila. Oh. Pero bakit gusto na nilang labanan? Kasi gusto nila ng pagbabago. Ibig sabihin, pag gusto mo ng pagbabago, may nakita kang mali. 'Di ba? Oh. Tama ba? Mga kababayan, kaya gusto mong kalabanin kasi may nakikita kang mali. Gusto mo ng pagbabago. O, kaya lang yung mali na nakikita mo na hindi mo mapasabog. Kasi, nasa pwesto pa sila. Pero kung dumating ang point na wala na sila sa pwesto, magsasalita yung mga yan. Diba? Okay? So, ganun palang ugali nito. Pag hindi na pagbigyan, mga kababayan, nagmumura. Kulang na lang siguro itong mga to, no? Tontuwa siguro to pag namatay si Digong. Hindi, totoo. Baka tuwan-tuwa sila pag namatay si Digong, mga kababayan. Siyempre, alam nyo naman, kapag may namamatayan, biglang, naaawa ang mga tao bigla Diba? Naaawa ang tao bigla. O, doon lumalapit yung simpatya. So, parang feeling ko, pag namatay si Digong, mas gugustuhin pa nila yun Oo. Yes, need na mabago ang pamumuno dyan sa Davao. Daming mga natives doon, kaya kaya nilang lokohin. Sure, gaano man kasama ang mga magulang pa din nila yan. Exactly. Tama, Ma'am Allen Arsenas. I totally agree. Kasi, mga kababayan, in my own experience, kami, sa magulang naming lalaki, no? Hindi naman, syempre, nung kabataan namin, nabubugbog kami ng tatay, babaero, lasinggero, hindi naman sugarol, 'di ba? Pero lahat na ata ng panggugulpe naranasan namin tapos pabaya pang magulang. Pero ganun pa man, mga kababayan, ako bilang isang anak, sa lahat ako talaga yung nung tumanda na, biruin mo, tatlo trabaho ko. Ako pa yung nag-aalaga, nagpapaligo sa magulang ko. 'Di ba, nagpapakain. Tapos kapag sa sahod, tatapunan ko ng pera. Hindi kahit masama ang magulang.
Pero nung huli naman, pinakita ng tatay ko yung pagmamahal sa akin. At marami, puro positive lahat ng sinasabi niya bago mawala. Na nung nadisgrasya nga ako ano na siya nun, parang palit buhay kami. Kasi meron akong inangkas sa motor, bakla, hindi pala marunong sumampa sa motor, tumalon. Dun sa, sa likuran. Medyo umuulan, pag preno kong gano'n, tumilapon. Ako naman, pag preno, ito, tamama yung uso ko, yung ganito, basag yung ganito ko. Halos sa, tas ang sabi ng tatay, palit buhay, siya na lang daw, wag na ako. Ganun. No, tina-timing nila ang pagpapatay kay Digong. Kailangan nila panatiling buhay si Digong hanggang mid-2027 bago mag-2028 election. Oy! Pwede rin, mga kababayan. Ano yan? Style yan nung, di ba? Yung mga dilaw. Katulad ng nangyari kay, nung namatay si Ninoy. Di ba? Tapos ang binoto, etong si Cory. Nung namatay si Cory, biglang wala naman sa survey itong si Pinoy. 'Di ba? Biglang umangat. Ganoon ang gusto nilang mangyari diyan. Tama kayo. Pero pinagdadasal ko na ihahaba ang buhay ni Digonyo, paano niya mababayar. Ako totoo. Pinagdadasal ko na humaba pa ang buhay ni Digong Duterte. Tama po kayo. Para mas yung tawag dito yung pagbabayad dun sa mga kasalanan na ginawa niya na mas kasi yun. 'Di ba? Mas matagal, mahaba yung buhay niya, mas mararanasan niya yung paghihirap. Okay? So ito, mga kababayan, next topic tayo. Uy, eto. Eto yung bagong